May nakita nga akong isang ibon na nahulog dito sa puno ng nyog at nag-release na din kami dito ng isang ahas. Ngayong araw nga ay pupunta kami sa liblib na kagubatan para i-release yung ahas na na-rescue ni Idol Dan the Keeper. Sa amin na nga lang itiniwala ni Idol Dan yung pagre-release nitong ahas. Dahil medyo busy si Idol Dan kaya hindi siya makakasama sa amin sa pagre-release nitong ahas na kanyang na-rescue. Kailangan nga namin itong maibalik dito sa natural niyang habitat dahil bawat nabubuhay ditong hayop ay may kanya-kanyang importanteng role na ginagampanan. Kaya nang nakahanap na kami ng masukal na kagubatan ay nakapagpasya na kaming dito na lang i-release. Ating ahas, ayan. So shout out Kuya Dan. Ayan, maraming salamat dun sa pag-rescue nila dito sa bali pinuntahan dito ito nakapo ni Kim Vlogs. Ayan, hindi na ako nakasama kasi nasa fishing adventure ako noon. Ayan, ito yung red-tailed green rat snake. Ayan, may scientific name siya na Goniosoma oxycephalum. So sila ay diurnal or aktibo tuwing gabi. Tuwing umaga, sorry diurnal aktibo tuwing umaga and nocturnals kapag gabi. So ito ay arboreal o nakatira sa taas ng puno. Ang kinakain nito guys is yung mga ibon, paniki at palaka. So sila ay sa pinaka fastest strike na ahas. So mas mabilis sila tumuklaw kaysa sa ibang ahas. So kaya nilang humuli ng lumilipad na ibon at mga paniki. Ayan, malinaw kasi yung mga mata nila. And this is a non-venomous snake. Ibig sabihin po, wala siyang taglay na kamandag. So isa rin siya sa pinaka-largest species ng mga rat snake sa Pilipinas. So first, the Pitayas luzonensis and second siya. Ayan. So, pakawalan na natin. Ayan. Ayan. So, ang ganda ng kulay niya. Ayan, red-tailed kasi red yung buntot. Ayan. Go! Shoo! Ayan na. Bilis niya, oh. Bilis niya magtago. Wala agad? So, wala agad. Wala na. Bye. Bye-bye. Ayan, so success na release. Ayan, libot. Pagkatapos naman namin na mai-release yung ahas ay naisipan namin maglibot muna dito sa gubat at bisitahin na rin yung frogmouth na aming nakita. Yung ibon na yun ay naglilimlim nung nakita namin at siguradong pisa na yun. Ngunit pagdating namin dito sa area ay wala na pala yung frogmouth. At wala na rin pati yung kanyang sisiw. Siguradong naturuan niya na itong lumipad. Lampas na din kasi isang buwan nung nakita namin yun dito. Ito pala yung ibon na frogmouth nung pinuntahan namin na nandito pa. At naglilimlim pa siya dyan. Kaya nga lang dahil hindi na namin ito naabutan dito. Siguro kung maaga kami ng 1 linggo or 2 linggo ay nakita pa natin ito. Pati na rin yung kanyang mga sisiw. Ang tawag naman pala ng ibon na yan dito sa amin ay tingara. Siguro kaya tingara ang tawag niyan dito sa amin ay palagi siyang nakatingala. Bibihira pa naman kami makakita ng ganyang klaseng ibon. Pero wala na tayong magagawa. Hindi na natin ito naabutan. Kaya naisipan na lang namin na umalis na lang